Good evening, isang napakalamig at maliwalas po sa gabing ito. Ngayong gabi patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang pag-aralan po natin ay ang buhay po ng tao. Kung ano po ba ang buhay ng tao, no? Kung ano po ang ating mission. Oo. Hanggang saan ba ang hangganan ng isang tao? Basahin ko po dito sa Job chapter 14 verses 1 to 14. Ang Job po ay matatagpuan sa Job rather. Ang Job po ay after Esther and before Psalms, no? At basahin ko po ayon sa pagkasabi nito. Mortals born of woman are of few days and full of trouble. They spring up like flowers and wither away. Like fleeting shadows, they do not endure. Verse 4, who can bring what is pure from the impure? No one. A person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Verses 7 to 10, at least there is hope for a tree. It is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fade. Its roots may grow old in the ground, and its stump die in the soil. Yet at the scent of water it will bud, and put forth shoots like a plant. But a man dies and is laid low. He breathes his last and is no more. Verse 14, if someone dies, will they live again? Hallelujah. Pagpalain po ang Diyos na buhay sa nagbasa nito at sa mga taga-panood at sa mga nakikinig po sa gabing ito. Then dito po sa Book of Job, mga kapatid, sa Job rather o Job in Tagalog ay in Bisaya. Sinasabi po dito sa Job chapter 14 verses 1 to, ang tao daw ay few days, no? Kung sa Bisaya, sabi ng Bisaya nung nabasa ko, mubo lang kinabuhi sa tao ug puno sa kasakit, no? Few days and full of trouble. Ang buhay daw ng tao ay maikli lang, no? Sinasabi dito na ilang araw lang ang lifespan ng tao at sa likod nito ay puno ng sakit, kung sa Bisaya pa, full of trouble po. Kung titingnan po natin, inahalintulad po siya sa bulaklak accordingly, no? Namukadkad siya. Then pag maya-maya na lupay-pay naman siya, ano ba ang nature ng bulaklak, mga kapatid? Kung i-observe po natin ang bulaklak, sa umaga po namumukadkad po siya, no? Pag between alas 6 to 6 to 7 a.m., kung mapapansin po natin, namukadkad po ang bulaklak, fresh po siya. Ngunit pag aabot po siya ng mga tanghaling tapat, no, nalupay-pay po ang isang bulaklak at nalalanta po ito, no? Kumbaga sa tao para bang nawalan na siya ng lakas. Ganun po ang nature ng isang bulaklak na inahalintulad po sa buhay ng tao. Bakit nga ba ganun ang buhay natin bilang isang tao na sinasabi dito, few days and full of trouble? Samantala,
kung i-observe po natin, may mga tao na aabot ng 100 years, no? Ang iba pa nga sa kanila, more 100 years pa, no? Sa bagay, sinasabi din sa Biblia na ang 1,000 taon sa tao o dito sa mundo ay parang isang araw lang sa ating Panginoong Diyos, no? Kung titingnan naman po natin, kung bubuksan natin sa Book of Psalm, number 90, verse 10, may sinasabi po ang Panginoon dito patungkol sa lifespan ng tao. Sabi niya, the lifespan of man is only 70 years or 80 if our strength endures, yet the best of them but full of sorrow and trouble. No? May nai-record po sa Biblia na sinabi daw na ang lifespan lang daw ng tao is only 70 years. Maaring maging 80 but full of sorrow. Sabi niya, but full of trouble and sorrow po. No? Puno po ito ng Tagalog yung pagtitiis. No? Sabi niya, pagtitiis, trouble, kasakitan kung sa Bisaya pa. No? Then sa Psalm 39 verse 5, sinabi dito, you have made my days a mere 100, the span of my years is nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure. Sabi niya, sa Psalm number 35 verse 6, sabi niya, ang buhay lang daw ay parang hininga. Kung hininga ang buhay ng tao, saan tayo doon mga kapatid? Segundo lang po ang pinag-uusapan dito. Kung gaya lang po, kung ang tinutukoy dito, dahil ang buhay daw ng tao ay parang hininga. So, meaning to si segundo po ang lifespan na pinag-uusapan dito. Hindi po gaya sa nabanggit natin kanina na ang tao ay 70 years. Maaring abot siya ng 80 but full of sorrow and trouble. Kaya pala, pag medyo may edad na tayo, may mga mararamdaman na tayo kasi Biblia ang may sabi, full of trouble and sorrow, sabi niya. Din dito sa binasa natin niya, 100 po, no? Baliwala lang sa Panginoon ang buhay ng tao kasi segundo lang ang pinag-uusapan dito. Din sinabi pa, kahit pa yung mga tao na sa tingin niya, no? Naging stable na siya, prosperous siya, ay wala pong pinipili dito. Pare-pareho po tayo na ganun po ang definition ng buhay ng bawat isa sa atin, no? Ang bawat nilalang dito sa mundo. Then dito sa James chapter 4 verse 14, sabi niya, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are like a mist that appears for a while and then vanishes. Yun po ang sinabi sa book of James chapter 14. Dinefine po, no? Sabi niya, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Totoo naman po. Sino ba ang nakapredict kung ano ang mga gagawa niya, anong mangyayari sa kanya bukas? Tulad ko, nakagat ako ng aso kanina lang, mga ilang oras lang. No, bigyan na aso ang nakagat sa akin. Ngayon lang dito sa may braso ko. Dahil nung nagpapirma ako sa boss ko, andun yung aso niya. Sinong makapagbibigay sa buhay ko kung talagang full ng rabies yun at bukas mamatay na ako, masasabi ko ba na hindi pwede? Tanging Panginoon lang po ang nakakaalam kung hanggang saan po ang lifespan ng buhay ko na hindi ko pwede pigilan. Kung maari, pahintulutan tayo ng Panginoon na haba ang buhay natin, yan po ay pasasalamatan natin upang sa ipagsilbihan po, no?
para mapalaganap pa natin ang kanyang mga salita. So dito, ganun din po sa binabasa natin. Sabi niya, you do not even know what will happen tomorrow. Sabi niya, what is your life? You're like a mist that appears for a while and then vanishes. Mist. Gaya lang po tayo ng hamog. It's like a before, mga kapatid. Kung sasaing ka, no, pag bubuksan mo ang takip ng kaldero, ay may usok na lalabas, no? Para sa pag din, no? May usok siya na lalabas. At ang singaw na yun, mga kapatid, ganun po katagal ang buhay natin. Biblia po ang may sabi sa Book of James chapter 4 verse 14. So meaning to say, ang buhay pala natin, no, masasabi natin dito, walang sinumang makapag-predict nito kung hanggang saan tayo. Nakadepende po yan sa Panginoon kung kailan niya bawiin ang buhay natin. Then dito sa chapter 5, sa binasa natin, sabi niya, may sinabi siya dito. Sabi niya, a person these are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. No? Sabi niya, kung sa Bisaya pa, nakalatid na ang kinabuhi sa tao. Nakaprogram na ang buhay ng tao at may mga bagay-bagay na hindi pwede niya pigilan. No? May limit siya, no? Na hanggang doon lang na hindi pwede niya pigilan. Sabi niya, you have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Determine po ang buhay ng tao. At may limit po tayo na kailanman hindi tayo pwede magsabi sa Panginoon, Lord, hindi pwede. Lord, ayaw ko. Kung hanggang doon lang ang buhay natin. Hallelujah, praise God. No? Dahil determine ang buhay ng tao. Kaya naman, nung maalala ko ang pangalawa ko sanang anak, no, naging 6 months, magsi 6 months na po sa tiyan ng misis ko. Actually, ang OB-GYN niya, ang doktor niya, no, ang OB niya, parang na-stress na sa amin kasi dahil pabalik-balik makunan si Mrs. That time, sana malaking chance na magkaroon kami ng pangalawang anak namin. Ngunit, mga kapatid, nung magsi 6 months na siya, kasi may buhay na yan sa loob eh. Wala na po. Nawalan po siya ng buhay, no? Sa madaling salita, namatay din sa loob ng tiyan ng asawa ko. Alam nyo, nag-question din ako sa Panginoon. Tinanong ko talaga ang Panginoon that time kasi at 10 years before, no, hindi pa tayo masyado fan sa Panginoon. Although nandun tayo, pero hindi tulad din na kasing higpit tayo, no? Sa panampalataya sa Panginoon. Talagang I ask God, sabi ko, Lord, bakit ganun? Pareho naman kami professional ng wife ko, may trabaho kami. Kaya naman namin buhayin ang anak namin kung anong gusto, maibigay naman namin kahit papaano. Hindi lang sabi na sobra-sobra, maluho. But kaya namin i-provide through you, God, no? Na through your guidance, sabi ko. But bakit hindi mo pinahintulot ang na mabuhay, na mailuwal ang aking pangalawang anak? Pero mga kapatid, kaya nagtanong ako, sabi ko, samantalang iba dyan na walang-wala, bakit durimi ang mga anak nila, sunod-sunod ang mga anak nila? Bakit, sabi ko, kami hindi man lang napagbigyan ng chance? But nung nabasa ko dito, mga kapatid, determine ang buhay ng tao. Sino ako na mag-question sa Panginoon? Kasi sabi niya, determine kaya pala ang kamatayan pala, walang sinuman mag-question sa buhay ng tao. Kasi determine niya ang buhay ng tao. So wala akong karapatan na tanungin siya. Nung nabasa ko ito, humingi na lang ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Ikaw pala mismo, no, ang may sabi.
na-determine, totoo pala talaga, na-determine ang buhay ng tao. Kaya mga kapatid, wala tayong pwede, no, i-question sa Panginoon. Wala tayong pwedeng i-ano sa Panginoon kasi nga dito sinabi, determine. The lives of man is determined, no? Determined po ang buhay natin. Kaya wala tayong pwede tanong sa Panginoon. Wala tayong pwede, hindi natin pwede questionin, no? Ang mga pangyayari o may mga ganun na mga situation. Although masakit, but God, no? Sa Panginoon man yan, siya lamang ang nakakaalam nito. Then, kaya naman, dahil determine ang buhay ng tao, kaya totoo yung sinabi ng Hebrews chapter 9 verse 27 na just as people are destined to die once and after that to face judgment. Meaning to say, talagang nakaprogram sa tao, no, na mamatay. Kaya totoo yung sinabi dito, he set the limits that he cannot exceed. Kaya naman po, hindi natin pwede, no, hindi natin pwede tanggihan ang Panginoon kasi nga destined na tayo na mamatay sa isang beses lang. At sabi dito, to face judgment po. Then sinabi po sa Psalm chapter 139 verse 16, may sinabi po siya. Number 139 verse 16, sabi niya, in Bisaya, Psalm 139, basahin natin. Psalm 139. Basahin po natin sa Psalm 139 verse 16. Verse 16 sabi niya, your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. So sa Bisaya pa, sa imong mga mata, nakita na ang akong mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug gisulat na sa imong basahon. Meaning to say, may naka-record pala, no? Naka-record na ang nakita na ng Panginoon ang ating araw at ang ating buhay at naisulat na ito. Kumbaga sa kuan, parang nakaprogram na ang buhay natin. So meaning to say, mga kapatid, noong bago pa man tayo nabuhay, kaya ikaw ang pinili ng Panginoon. Kasi sabi niya, ito na, i-program ko na ito na, i-appoint ko. Ganun po yun mga kapatid. No? Then sinabi po dito sa verses 1 to 10, sabi niya, at least there is hope for a tree. Sabi niya, if it is cut down, it will sprout again and its new shoots will not fail. Sabi niya, at least daw, sa kahoy, kung may fruit-bearing trees ka, i-observe mo, yung tanim mo na punong kahoy, fruit-bearing trees sa paligid mo, ay buti pa daw ang tao, ang kahoy ay may pag-asa, no? Kung putulin mo man ito ay tutubo ulit, sabi niya. Ang mga sanga niya ay lalaki ulit, no? Tutubo siya. Kahit sa verse 8, sabi niya, its roots may grow old in the ground and its stump die in the soil. Yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. Kahit man sabihin natin na tatanda na ang kahoy, para bang malapit na siya, no? Mapapatay. Ngunit pag once ang gamot niya nakasipsip po ng tubig, ito po ay mabubuhay muli. No, may chance pa siyang mabubuhay niyo. Nagaya po ng tanim. But sabi niya, sa verse 10, sabi niya, but a man dies and is laid low, he breathes his last and is no more. Sabi niya. Pero sabi niya, pag ang tao daw ay namamatay, talagang wala na, hihina siya. No? Then sabi niya, ang hininga niya,
magkaroon siya ng hanggang doon na lang ang kanyang hininga. Sabi niya, breath is last and is no more. Hanggang doon lang daw, pag once maputulan na siya ng hininga, hanggang doon na lang ang buhay ng tao. At hindi mo na ito maibabalik, no? Hindi gaya ng isang prutas na may chance pa siyang mabuhay. Pag mabuhusan siya ng tubig, pag ang gamot niya ay nakasipsip ng tubig, pero ang tao, pag abutan na siya ng kamatayan, wala na talaga. Kaya naman po, at kalimutan na siya habang buhay. Yun po ang sinabi ng Biblia. Kaya naman po sa Ecclesiastes chapter 9 verses 4 to 5, may sinabi po siya, anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. Dito sa verse 4 ng Ecclesiastes chapter 9, sabi niya kung sino man ang buhay ay may pag-asa pa. Kahit mas maganda pa nga ang aso kaysa leon, ang aso na buhay kaysa leon na patay. So nagkaroon siya ng comparison, sabi niya, nung una sabi niya, kung sino ang buhay, ay may pag-asa pa. Bakit? Kasi pag buhay tayo, may chance pa tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon at tanggapin si Jesus na kanyang Diyos at makasabi pa tayo, sorry Lord, no? Hingi pa tayo ng kapatawaran. Kung titingnan nga natin dito, halimbawa ang aso sa isang patay na leon kaysa buhay na aso, buti pa daw ang aso kaysa leon na patay na. So, meaning ko si mga kapatid, no? Picture out para bang inihalintulad ang isang leon sa isang kilala o kaya mayaman kaysa aso na para bang nasa ordinary lang, nasa mababang katayuan lang ng tao. Ganun po siya. Pag once, kahit gaano kakayaman, gaano kakasikat, ano pang kasikatan mo, pagpatay ka na, wala ka na. Ganun po daw ang buhay ng tao. Kasi sinabi sa verse 5, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Sabi niya, they have no further reward and even their name is forgotten. Sabi niya, dahil ang buhay daw, no, alam niya na mamatay siya, kasi kung alam mo na mamatay ka, so may chance ka pa nang hingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi po ba, mga kapatid? Then sabi niya dito, but the dead know nothing. Pero ang patay, wala talaga siya. Wala siyang nalalaman. At kahit kailanman, wala siyang mapaabot. Wala siyang, wala siyang hihintayin na reward. Kundi, kalimutan na siya. No? At kahit kailanman, no? Hindi na siya maalala. Yun po pala ang buhay ng tao. No? Ang buhay natin dito sa mundo. Then dito sa verse 14, may tanong po dito. If someone dies, will they live again? Kung kayo ang tanungin ko, mga kapatid, pag tayo ba ay namamatay, ang physical na katawan natin, tayo ba ay nabubuhay muli? Pag siyempre matay tayo, mabubuhay ba tayong muli? Yan po ang tanong ng Panginoon, ay ng Biblia sa atin. Anong sagot nyo? Kung ako po, yes, mabubuhay po tayong muli. Kasi sinabi dito sa John chapter 11 verse 25, may sinabi dito ang Biblia, si Panginoon. Sabi ni Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Hallelujah, praise God, no? Kahit po daw tayo mamatay, pag naniwala tayo kay Jesus Christ, tayo po ay mabubuhay. Pero ganito po ang pinakapunto dito, nakasagutan po. Ang tao po ay mayroong tatlong aspeto, no? We have three aspects of human existence, no? May tatlong aspeto po, body, soul, and spirit.
May body tayo, soul and spirit. Itong katawan po, ito po ang physical, no? It is the physical and material aspect of a person. Kung mamatay po tayo, ililibing po tayo, ang makikinabang lang po sa katawan natin ay mga bulate po. Kasi babalik po tayo sa abo kahit po magkaroon ng cremation, abo pa rin po ang bagsak sa atin kasi nga galing tayo sa lupa, no? At babalik tayo sa abo, no? Dust, from dust to dust, no? Kung makikita niyo ako physically, ako po ay nakikita niyo yung physical ko na katawan, ngunit ang narinig po niyo, ayan po ang tinatawag na soul. Pag suntukin po ako, no, magka-black eye po ako, ngunit ang nakaramdam po ng sakit ay ang soul po, ang kaluluwa. No? Yun po ang explanation doon. Then, dahil mayroon tayong tatlong aspeto, body, soul, and spirit. Ang katawan po ay babalik sa lupa, mamatay at babalik po sa abo. Then ang soul po at ang espiritu po, ang spirit, ay babalik po sa Panginoon sa panahon na ginawa ng Diyos ang lalaki at sa babae na nai-record po sa Genesis chapter 2 verse 7. At ang soul naman po, ito ang eternal po ito, no? Ito po ang eternal part sa buhay ng tao, no? This is an eternal part of a person that continues beyond physical death, no? Kung mamatay po tayo, ito po ang kaluluwa natin, ang harap po, no? Harap po sa Panginoon balang araw to face judgment kasi sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 27 that all lahat po tayo destined to die once and face judgment po pagkatapos nito. Kasi sinabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. So meaning to say, lahat po tayo ay harap sa Panginoon, no? Para po sa paghusga, para magkaroon po ng judgment sa taas, no? Para po ang isa sa atin po ay magkaroon po ng ganti, magkaroon po ng reward, no? Kung ano po ito, kung ano man ang nagawa natin dito sa mundo, ito ba ay bad or good? Biblia po ang may sabi sa book of 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kasi sinabi sa Revelation chapter 20 verse 12, may sinabi siya, I saw great and small standing before the throne, and books were opened. So, another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the book. Meaning to say, great and small po. Meaning to say, kilala at di kilala, sikat o hindi sikat, mayaman o hindi mayaman, no? Nasa mataas ka man, plus E ka, no? Nakabuhayan, ako class C lang o ordinary o nasa taas ka o nasa katamtaman ka lang pamumuhay. Lahat po tayo ay harap po sa trono ng Panginoon. Sinabi pa dito, books were open. Ano bang libro ang sinasabi dito? Kasi plural po ito eh. Maliban na po sa isang libro na binuksan na libro. Sinabi, maliban pa po sa binanggit na isa pang libro, which is the book of life. So, no? Ang books po na sinabi dito, kasi plural, books were open. Biblia po ang tinutukoy dito. Alam niyo mga kapatid, 66 books lang po ang totoong Biblia, walang labis, walang kulang. Old Testament, sa Old Testament po, mayroon po tayong 39 books. And the New Testament, 27 books, no? Sa kabuuan po ay 66 books. Yun po ang tinutukoy dito. Then, base po sa observation natin sa Biblia, kung bubuksan po natin from Genesis to Revelation, in the
dito po sa chapter 1 po, may sinabi po dito, sabi niya dito, sa English version lang po, may sinabi po dito, sabi niya, in the beginning, comma, God. Then pupunta po tayo sa Revelation. May sinabi dito sa Revelation, sabi niya dito sa Revelation, sa pinakadulo, last part niya, sabi niya dito sa hanggang chapter 22 ito eh. Sabi niya, Amen. So meaning to say, from Genesis to Revelation was God po, ay galing po sa Panginoon. Meaning to say, books po na sinasabi ang Biblia ay galing po sa Panginoon. Then, kasi po sabi sa John 1:1, may sinabi po siya, bakit masasabi natin na ito ay galing sa Panginoon? Dahil may sinabi po ang Panginoon patungkol po dito sa books na ito, Old Testament and New Testament. Ulitin ko po, 66 books. May sinabi po siya. Bakit masasabi natin ito ay galing sa Panginoon? Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So meaning to say, from Genesis to Revelation was God po. Hallelujah, praise God. No? In sinabi dito, book was open, which is the book of life. In sabi niya, the dead were judged according to what they had done as recorded in the book. Meaning to say, ang tinutukoy po dito na books, mga kapatid, is about book of life. No? Biblia po ang may sabi nito na may book of life pala. No? Then, i-judge pala tayo. I-judge tayo balang araw. Or, titingnan pala sa book of life kung nandoon yung pangalan natin sa book of life na ito. So, meaning to say, pag nasa book of life ka, okay yun. Pero sabi niya sa chapter 20 verse 15, may sinabi siya, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Meaning to say, pag ang pangalan pala natin, hindi natagpuan ng Panginoon doon sa book of life, no? Meaning to say, dalawa pala ang pupuntahan ng tao, either langit or impyerno po. Biblia po ang may sabi, as recorded in the Revelation chapter 20 verses 12 to 15. Na pag wala ka sa book of life, diretso talaga, impyerno talaga ang bagsak mo. Biblia po ang may record niyan, mga kapatid. Kaya mali po pala na sabihin natin na happy birthday Papa in heaven, happy birthday Mama in heaven, happy birthday my friend in heaven. Kung alam natin kung ano ang background niya nung buhay pa siya. Kaya hindi natin pwede na sabihin niya. So, nakasiguro lang pala tayo na masasabi natin happy birthday in heaven kung talagang alam natin na siya ay totoong mananampalataya ng buhay pa. Pero kung alam mo ang background, no? Anyway, hindi tayo makapag-judge sa isang tao. But, yun ang assessment natin na hindi pala porket patay na ang tao ay masasabi, makonclude natin na happy birthday Papa in heaven, happy birthday Mama in heaven, or lolo, o ano man ang tawag natin, o kaibigan natin. Kasi mismo Biblia po ang may akda. Biblia po ang may sabi nito. No? So, kailangan pala naka-record tayo sa Book of Life. Parang eskwelahan. No? Kung sabihin mo, galing ka sa Ateneo, UP, University of Mindanao, sama, kailangan may ebidensya tayo, no? May basihan tayo na talagang nasa book of life po tayo.
So meaning to say parang school yan, dapat may patunay. Ano bang patunay sa school? Uh, is upo or special order. Kaya maklaim natin, graduate ka. Okay pala, totoo pala na nandyan siya, galing na university na yan kasi nasa SO po siya. Ganun din po sa isang pulis o sundalo. Paano natin matunayan? Dapat alamin natin sa roster of troops kung talagang andoon ang pangalan natin. Bago natin ma-assess, ma-conclude na talagang legit ka na andoon ka. Ganun din po sa Book of Life, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. No? Then dito po, yun po, din sabi niya, kung ano man nagawa natin, kung hindi nakitaan, ulitin po natin sa Book of Life, automatic po, no? Ihulog siya. Throne, sabi niya itatapon siya into the lake of fire. Hallelujah, praise God. So, anong gagawin natin, mga kapatid, para maiwasan natin may chance kung sakali man isa sa atin ay hindi pa sigurado ang kaligtasan. So, ano pong application natin? Kumbaga sa parang para maamin yun, mabura yung mga record doon sa taas. Wala pala akong chance. Ikaw, ako, lahat tayo. Walang chance na makapunta ng langit dahil alanganin ako sarili ko. Hindi ako sigurado. So, ano pong gawin natin? Sa Romans chapter 3, verse 23, may sinabi po ang Biblia doon. Sabi niya, we all have sinned and fall short of glory of God. No? Ang lahat po ay nagkasala, no? At kung sa Bisaya pa, nakabsan sa himaya sa Diyos, fall short of glory of God. Lahat po tayo ay makasalanan, no? At wala po tayong may pagmayayabang kasi Biblia po ang may sabi, as recorded in the book of Romans chapter 3 verse 23 po, Biblia po ang may sabi niya. May sabi niyan. So ang gawin lang po natin dahil tayo makasalanan ay mag-repent po tayo. Dapat mayroon tayong repentance. Mayroon tayong pagsisisi, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. Yun po ang pinaka-importante doon sa Bisaya, hinulsol, sa Tagalog, pagsisisi, sa English, repent or repentance, magkaroon tayo ng repentance. Yun lang pala ang sikreto, mga kapatid. No? Ang pinaka-importante doon. Pangalawa, kailangan tanggapin natin si Jesus na kanyang Diyos at Panginoon, Lord and Savior, si Jesus Christ. Kasi sinabi din po sa New Testament, sa Book of John chapter 1 verse 12, sinabi doon na to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Kung sino lang po ang tumanggap sa Kanya at niniwala sa Kanya, siya po ay binigyan ng karapatan na magiging Kanyang anak. Bakit kailangan tanggapin natin si Jesus? Kasi sinabi sa parehong book po, chapter 14 verse 6, John chapter 14 verse 6, may sinabi po ang Panginoon doon. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No? Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No? Klaro po ang sinabi ng Panginoon na siya ang katotohanan, siya ang daan, at siya ang buhay, sabi niya. Biblia po ang may sabi, mga kapatid. Kasi sabi niya, no one comes to the Father except through me. Sa sunod po na pagkabanggit ng Panginoon. I am the way, the truth, and the life. No one can go, no one comes to the Father except through me. Walang makapunta sa Ama, no? Maliban sa akin na ako na siya ang tulay na dapat dadaan sa kanya. Din sinabi din po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the Christ Jesus. Hallelujah. No?
Then sinabi din po sa Hebrews chapter 9 verse 15, Jesus is the mediator of the new covenant. Then sa Hebrews 1, chapter 1, 1 and 2, sinabi na, in the last days, He has spoken to us by His Son, Jesus Christ, no? Sa pamamagitan po ni Kristo, no? Kaya, kung tayo po ay may personal na relasyon kay Jesus Christ, we have, kaya may mga conviction, may mga revelation po tayo na galing sa Panginoon. So, anong dapat gawin natin mga kapatid? Dito sa John 3, chapter 3, may binanggit po ang Panginoon dito. Sabi niya ni Jesus Christ, no? Galing mismo ito kay Jesus Christ ang kasagutan na ito. May sinabi siya, John chapter 3 verse 3. Chapter 3 verse 3, sabi niya, Jesus replied, very, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, kailangan pala, dapat ang tao ma-born again para makita niya, no? Ang kapangyarihan ng Panginoon, para makita niya ang kingdom ng Panginoon. So, dapat pala, tayo po ay ma-born again. Yan po ay utos ng Panginoon. So, ano nga ba ang born again Christian o born again? Marami nagsasabi, ang born again po, no? Meaning to say, ang gusto mo pala ay maglipat ako sa religion mo dahil sinasabi mo born again. No, hindi po mga kapatid. Ang born again po ay hindi religion, no? It is relation. Ito po ay relasyon natin sa Panginoon, sa ating kay Lord and Savior po si Jesus Christ, no? Kasi sinabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, may sinasabi po ang Panginoon doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no? May binanggit po siya 17, may binanggit po ang Panginoon. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. No? Yun po pala ang ibig sabihin ng born again. Kapag po tinanggap na natin si Jesus Christ na ating Lord and Savior, no? At si Kristo na po ang na ipamuhay natin ayon sa kalooban po ni Jesus Christ, no? Ang kailangan pala natin ay bagong nilalang na tayo, no? Kalimutan na natin kung ano ang luma sa atin pinagdaanan. Hindi, bagong buhay na po ang isabuhay natin, mga kapatid. Yun po pala ang ibig sabihin ng born again. It's not about religion but our relation to Jesus Christ. So, meaning to say, magkaroon tayo ng spiritual rebirth, spiritual transformation po. Magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating buhay. Kung ano ka noon, no, naninira ka sa iyong kapwa, mahilig ka mag-Christmas, dapat sa panahon na ikaw na kay Kristo na, bago na, hindi ka na mainitin ang ulo, may galit ka sa kapwa, magagalitin ka pag ikaw na kay Kristo na. Hindi ka na magagalitin dahil si Kristo na ang isinabuhay. Naging totoo ka ng tao, no? Na talagang nagpailalim ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi Jesus ang dala-dala mo. Dapat mayroong ka identity, no, as a born again Christian dahil si Kristo na ang nakikita sa iyo. Then sa John chapter 3 verse 5, sinabi niya dito, verse 5, sabi niya, sagot naman ito ni Jesus, sabi niya, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. So meaning to say, kailangan pala tayo ma-born again, no? With water
born of water and spirit, no? Para makapunta tayo sa kingdom ng Panginoon, kailangan born of water and spirit tayo. Ano bang born of water and spirit? Dapat po magpahugas po tayo sa espiritu ng Panginoon, no? Born of water and spirit. Ano ba ito? Ito po ay salita ng Panginoon. Dapat po magpahugas tayo ng salita ng Panginoon. Kasi po pag mahugasan tayo ng salita ng Panginoon, no? Meaning to say, maturuan tayo kung anong nababasa natin, anong mga commandments dito sa Biblia. Ito po ay isa sa buhay natin, no? Magkaroon po tayo ng ilalim po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng obedience, no? Nag-obey po tayo, hindi po tayo nag-disobey kung ano yung kanyang kalooban ng Diyos. Dapat po ay sundin po natin, no? For example na lang po, sa panahon ng dapat po magkaroon po tayo ng personal relation. Dahil may personal relation tayo sa Diyos, magkaroon po tayo ng conviction sa ating buhay, lalo na po sa spiritual na buhay natin. Dapat po, for example, Sunday, dapat gawa po tayo ng paraan na makapunta sa Panginoon kasi sinabi, makasimba, makapunta po sa Kanya bahay, sambahan, para po maka-praise and worship po sa Kanya. Kasi sinabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So meaning to say po, punahin po natin ang Panginoon at lahat po ng mga bagay idadagdag lang po ng Panginoon. Meaning to say, priority po ang Panginoon. Sabihin mo sa akin, buti ka man, kaya wala ka pasok siguro pag Sunday, nag-office ka lang. Kung for example, hindi po mga kapatid, kahit po ang mga PDL po, persons deprived of liberty, nakakulong po sila, ay may kalayaan po sila, no, na makapagsamba. Bakit po? Kasi sinabi sa Book of Daniel, sinabi doon na knowledge shall increase, at nangyayari na po sa kasalukuyan natin sa gawa po ng social media at sa teknolohiya po. May mga live streaming po sa YouTube o kaya sa social media. Pwede po tayo makikinig doon at manonood. At pwede po tayo, no, magpa-provide ng Biblia para basahin. Kahit po sa mga kabundukan na abot po ng radio, wala na pong tao ngayon na walang cellphone. Sa tao lang po ang may problema kung paano niya i-seek ang Panginoon. I give you some examples po mga kapatid. Nung ako po ay nag-opisina duty ako that time, kahit linggo po duty ako, I have the time na magsamba po sa Panginoon. Nakabihis po ako ng pansuot ng pangsamba kasi naniwala po ako na may Diyos po, no? Ang binihisan ko po ay hindi naman po tao, kundi Panginoon. Kaya nag-live stream po ako sa conference room. Doon po ako nagsamba sa Panginoon. Ganun po ang estilo, ang sistema po ng nag-seek ako sa Panginoon. Bakit po? Kasi I have a personal relationship po with Jesus. Kaya ganun po. Yun sabi dito sa John chapter 3 verse 7, may binanggit siya dito, you must be born again. So, must. Ano ba ang must, mga kapatid? Ito po pala ay mandatory, prerequisite requirements po. So, kailangan pala, bawat isa sa atin dahil utos ng Panginoon, kailangan talaga ma-born again. Utos ito ng Panginoon. Dapat ma-born again talaga tayo. No? Maraming salamat naway sa humigit kumulang po 45 to 50 minutes po na pag-aral natin ng salita ng Panginoon. Sana po ay may natutunan tayo, no? At ito po ay maisabuhay natin, no? Kung paano po tayo mamuhay bilang isang Kristiyano kung tayo po ay lumapit na at tanggapin si Jesus. Yun lang po pala ang sekreto ng buhay ng isang tao para po kahit gaano po kaiksi ng buhay ng tao para po ma-enjoy natin o magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tanggapin, humingi ng kapatawaran sa Diyos at tanggapin si Jesus na kanyang Diyos at tagapagligtas at mamuhay po na ayon sa kalooban ng Panginoon. God bless po sa lahat. Naway ang Holy Spirit po ay mamumuhay po sa atin
sa bawat isa sa atin. In Jesus' name, Amen.